naman pala parte ng aking vision at meron silang personal na mga hangarin sa buhay. So not only time, money, and a lot of hurtful feelings. At masakit yun, guys. Pero supposedly, those things that happen to you will make you realize and will make you be more stronger to fly higher kahit mag-isa ka. Alam niyo ho, ang isang agila, lumilipad lang ho talagang mag-isa yan. No? Hindi ho yan tulad ng mga pigeons na kung lumipad maramihan. Kasi ho ang agila nakakalipad ho ng napakataas. Now, ang tanong dyan guys, papaano ka hindi matatakot na lumipad ng mag-isa? In other words guys, sa ating business, this is a networking business. Lagi natin sinasabi, this is number of people, dapat dito may team ka, o sa Red, dapat may team, dapat marami. Eh bakit binabanggit dito, huwag kang matakot mag-isa, parang baliktad naman yata. Sa team mo, kahit marami ka, pwede ka pa rin maging mag-isa. Kapag sa team mo, ikaw na lang ang gumagawa ng tama. And the rest of your team nakasakay sa'yo, pero hindi rin naman gumagawa ng tama. Am I correct? Yes. So, ibig sabihin guys, kahit na walang sumunod sa akin na gawin ang REEC system, because we know na kapag meron lang isang taong maniniwala sa akin na gawin ang REEC system, we know na kaya namin lumipad mag-isa, ay lumipad ng mataas. Now, there will be times na parang matatakot ka na salungatin yung team mo na hindi naman gumagawa ng tama. Halimbawa, you know guys that REEC is a very good system, tama? Yes. Nakapagpamilyon na ba to? Yes. Marami na ba itong kinita? Yes. Pero paano kung ang team mo ayaw sumuporta sa'yo? Sabi ng team mo, that's another system na ang gusto lang ng company dumami. Okay na akong benta-benta. Remember guys, kanina pinag-usapan natin, to become a winner as a gladiator, kailangan kang merong 4 na weapons, right? Not only product. You have the system, you have the marketing plan, and the teams. No? So guys, kahit na nag-iisa ka na lang, kung alam mo yung gagawin mo, pwede ka pa rin lumipad ng mataas. And you have to think, once again, yung biggest why mo, bakit ka ba nag-red? Ayaw ng tao mag-REEC. Sabi ng team mo, waste of time. May iba tayong gagawin dito sa lugar natin. Meron tayong mas madaling paraan. Bago to. Ito yun ang ilalatag ko sa inyo. Eh ikaw, believer ka na. Ang dami nang nagsalita dito ng REEC. Eh di mag-iisa ka ngayon. Paano ka pa rin makalilipad ng mataas kahit nag-iisa ka? You have to go back again and you have to know kung ano ang biggest why mo, bakit ka sumali sa red. Tama ba? Yes. I'm 100% sure, kahit there are a lot of people na nag-convince sa'yo para pumasok sa red, at the end of the day, meron ka pa rin nag-iisang why, nag-iisang dahilan kung bakit sumali ka sa red. Hindi yan alam ng mister mo. Maaaring alam ng iba ng mister mo, ng misis mo, ng anak mo, ng magulang mo. Pero there is a certain level of why kung bakit ka sumali sa red. At bakit mo nilalaban kung red kahit wala nang naniniwala sa'yo. So you have to go back again. Bakit? Why? Bakit kailangan kong i-push ang red? Ang tanong guys, clear pa ba sa inyo
kung ano ang reason ninyo kung bakit kayo sumali sa red. Kung bakit nyo ito pinaglalaban, bakit nyo tinitiis ang napakaraming pang-aalimusta, rejection. Totoo lang guys, ako mismo hanggang ngayon, I still experience a lot of rejection. Not only rejection, no? Pang maliliit. Maliit na nga, minaliit pa. Kaya, you have to go back again. Ano ba yung biggest why mo? Bakit ka sumali sa red? And tonight, ladies and gentlemen, I want you to remember, no, bago tayo mag-dinner, ano ba talaga yung biggest why mo? Bakit mo pinagpapatuloy ang red? Kung klaro sa'yo yan, kung klaro sa'yo, kung ano yung biggest why mo, bakit ka nandito ngayon, kahit mag-isa ka na lang na gumagawa ng tama sa grupo mo, itutuloy mo pa rin yung paggawa ng tama. Yes! Kaya kahit ang grupo mo ayaw sumunod sa tamang sistema, kahit nag-iisa ka na lang, go back to your biggest why. Why will you do this? And prove them wrong. At tama yung reason mo kung bakit ka nagpapatuloy. Are we learning, guys? Yes. And number 2, we have to remember na hindi talaga lahat ng tao sasama sa'yo. E di sana lahat matagumpay. E di sana lahat masaya at successful. Not everybody has the same vision. Hindi lahat ng tao makakausap mo dito singlalim ng pinaghuhugutan mong dahilan, Marco. No? Hindi lahat. Kaya hindi lahat sasama sa'yo. Yung iba sasama sa'yo kasi masaya. Ikaw ba naman magpakain araw-araw? Ikaw ba naman manlibre sa lahat ng mga gagawin? Breakfast, lunch, dinner, pati pagtira, inaatag na sa'yo as mentor. So hindi lahat talaga sasama sa'yo. We have to understand, guys, na hindi lahat ng maisasama natin sa red, kasama natin hanggang huli. Kaya kanina tatawa ko sinasabi, sino ba nagsabi ka na, tingnan ninyo yung mga nasa paligid ninyo, kung kasama nyo pa rin yan. Di ba, Partner Mike? Nagkalmahan. Kasi baka next year, di mo na kasama. Maaring power na power tayo ngayon. And I hope, no? I still hope, guys, na each and everyone here, 308 tayo or mahigit. I hope, guys, na kasama namin kayo hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa anniversary natin next year. Ulitin ko, guys, tayo mga grand mentor, hindi naman talaga tayo umaasa na yung katabi ninyo kasama natin yan hanggang next year. Hindi tayo 100% makakapagtiwala. Pero still, we're hoping na sana makasama pa rin namin kayo. Hindi lahat sasama. Hindi lahat kasing bigat ng dahilan mo kung bakit ka nandito sa atin. Hindi lahat pinagdaanan yung pinagdaanan mo ng mga nakalipas na mga taon. Tama? Kaya ang daming nawawala. Ang daming nawawala. Tama yung sinabi kanina ng isang speaker, yung iba ma-offeran lang sa ibang kumpanya, tatalon. No? Wala pang napapatunayan, pero tatalon. Bakit? Hindi nila nakikita yung vision mo o yung dahilan mo. Paano? Paano ka pa hindi matatakot mag-isa at makakalipad ng mataas? Paano ka makakalipad ng mataas? Okay. For me, there are 2 ways para makalipad ka ng mataas. And I'm saying this based on my experience sa pagninegosyo natin. Matagal ko na kayong nakasama, yung iba dito, 10 years na, yung iba 5 years, yung iba nakasama ko lang. But there are things na reason kung bakit tayo patuloy na lumilipad ng mataas. And I hope guys, ma-realize nyo ito. Number 1, knowledge and skills. Naniniwala kayo doon? Yes. Very important ang knowledge and skills. Hindi lang pwede panay emosyon dito. Loyal ako sa red.
nandito ako sa red hanggang kamatayan ko. We appreciate that. Totoo lang, masaya ako pag narinig ko yun. At masaya ako at nakikita ko kayo na nasa red pa rin. Pero more than that, meron tayong pangarap na inaabot. Meron tayong pangakong gustong tuparin. Tama ba? Yes. So being more than being loyal sa red, gusto kong maabot yung mga pangarap at tuparin yung mga pangako ninyo. Matupad ninyo yung mga pangako ninyo sa inyong mga pamilya. Ang tanong, paano tayo makakatupad? Sabi ko nga, hindi lang dapat tuparin ng emosyon. Dapat meron tayong knowledge and skills. Ang tanong, nagpapakagaling ba tayo sa ating number 1 produkto? Yes. Oo. Nakakatuwa guys kasi ang daming magagaling sa produkto natin. Tama ba? Yes. Ang tawag ko na nga dyan minsan, mga scientist na. Mga soil scientist. Na in love talaga sa ating produkto. That's number 1. Pero how about our marketing plan? Are we really studying our marketing plan? If we will be given a chance to stand here and to present the 5 ways to earn, are we really knowledgeable para i-present yung standard presentation ng 5 ways to earn? And I'm happy that most of you guys can deliver and can present the 5 ways to earn. But how about the others? If we really want na makalipad ng mataas kahit nag-iisa ka, kailangan maging magaling ka. Kaya natatakot, Coach Russell, ang iba na maiwanan. Kaya natatakot ang iba na maalisan ng team. Natatakot sila kasi baka wala nang magpe-present sa kanila. Wala na sa kanilang speaker. Tama? Pero kung ikaw mismo, kabisado mo ang ating negosyo, you have the knowledge about the product, about the marketing plan, you know how to train people, kahit may umalis dyan, kahit mayroong pang attrition, hindi ka matatakot na maging mag-isa. How about the skills? How about the skills, guys? Bakit importante ang skills? No? Ang skills, guys, ang good news dito, na pag-aaralan katulad ng knowledge. Ang isang bagay, alam na alam nyo to, pag lagi mong ginagawa, kahit hindi ka magaling sa simula, ang ending mo, gagaling ka rin. Halimbawa, hindi ka talaga marunong mag-bike. Araw-arawin mo mag-bike. Magiging marunong ka ng mag-bike. Hindi ka marunong magluto. Pero araw-arawin mo magluto. Ang alat mo magluto ng itlog sa umpisa. Maalat, pakunti ng konti hanggang sa ma-perfect mo ng sunny side up. Kasi araw-araw mo na siyang ginagawa. Kaya ang skills natin, guys, na pag-aaralan din. No? Alam nyo, pag sinabing skills, hindi lang ito yung skills ng the way you stand up, the way you present yourself, no? The way you sell products. Skill kasi yung pagbibenta eh, Coach Russell, right? Skill, kasama sa skills at yung pagbibenta eh. Pero alam niyo ba na skills din yung pagpigil ng inyong emotion? A lot of good people, a lot of good networkers and leaders, may knowledge, may skills, pero hindi marunong mag-handle ng emotion. And handling an emotion is a skill. Don't worry guys, I'm still a work in progress pagdating sa pag-handle ng emotion. There's a lot of things that may affect your decision, your emotion, because of the people that surrounds you. Stress, problems. But if you are the master of your emotion, skills yan. Pag master ka ng emotion mo, guys, kahit nasa pinakamahirap kang sitwasyon, kahit na ang sakit-sakit na ng mga naririnig mo, kaya mo ngayong pigilan at hawakan ang emosyon mo. Skills yan.
Ang nakakalungkot guys, yung skills na yan, hindi yan na ituturo ng theory. Ang skills na yan, para ikaw ay gumaling sa skills na yan, sa pag-handle ng emotion mo, kailangan mong i-try, i-experience. You have to try it. You have to be in that situation para matry mo. Kaya kapag mayroong mga bad things happening to you, nasa pangit kang sitwasyon, sabihin mo, salamat, I have now the opportunity to learn this skill. Anong skill? Controlling my emotion. Ang daming relasyon ang nasira dahil hindi na kontrol ang emosyon. Ang daming nawasak na team, hindi na lumaki, hindi makontrol ang emotion. Worse, ang daming kumpanya na nagiwa-hiwalay dahil hindi napigil ang emotion. And that's the skill. And ang daming pamilya ang nagkawatak-watak dahil hindi mapigil ang emotion ng mag-asawa. And that's the skill na kailangan natin i-develop if we really want to fly high kahit nag-iisa na lang tayo. Huwag kang matakot. Total, minamaster mo naman yung produkto. Minamaster mo naman yung marketing plan. If 10 of your teams disappear, meron pa rin namang 100 million na naghihintay sa atin. Yes! Kaya kapag merong mga tao, no, napasaway, merong mga tao na pa-importante, merong mga tao na pabebe, ang ba? Ang tanong, paano mo i-handle ang emosyon mo? That's the best opportunity to learn that skill. And it's not really easy. Sabi ko nga guys, even I myself, until now, I'm still trying to do that. But every stressful opportunity, every drama opportunity, iniisip ko lagi, this is the perfect opportunity para matuto sa skill na to. Yes. So if you're gonna do that guys, you'll never worry kung mag-isa ka na. No? Ano pa? Knowledge, skills. Third, attitude. Ito rin ang isa sa pinakamahirap kaya lagi natin tinuturo. I learned this when I was applying for my first job. No? Sabi sa akin nung nag-a-apply ako for front desk kasi hotelier ang aking tinapos, HRI. Nag-a-apply ako sa hotel. E di, unang pagsubok, kinausap ako ng general manager ng hotel. Tapos na ako sa tatlong interview. The final interview was with the general manager. Hindi pasado naman. Tapos sabi sa akin, Jared, I think the only requirement na hindi ka nakapasa is your height. Wala na akong magagawa doon. Malit ang tatay ko, malit ang nanay ko, therefore, hindi ako lalaki. Tama. But, you know, anong gagawin mo pag nasa sitwasyon ka na nun? Eh, gusto kong ma-achieve, partner Russell. Gusto kong maging front desk sa hotel. Feeling ko yun ang magpapayaman sa akin during that time. Feeling ko the best trabaho sa buong mundo ay pagiging front desk sa hotel. Sabi ko, ang gagawin ko, sasagot ko, general manager, last interview na. Mike, if you're in my shoes, what you gonna do? I have to compose myself. Sabi ko sa general manager, sabi ko sa kanya, Sir Alfred, I might not be passing the height requirement, but I'm not working with my bare foot. I'll be working with my shoes on. If you want, I can put 2 inches sole, takong, to become 5'8". Natahimik yung general manager. O nga no, this little guy is not working barefooted, right? He's gonna work with his shoes on. Nakapasok ako. Yes, pasok! Minsan talaga pag kinakalma mo sarili mo, nakakaisip ka ng mga solusyon eh. Diba? Wala na akong magagawa doon. Pag pandak ka talaga.
Bato-bato sa langit ang tamaan. Masakit. Ito na, yung second na. Yung hotel na pinagtrabahuan ko, they always hire 2 people sa isang position. And that's the problem because you'll be challenging each other for that position, right? Yung kasama ko is from Ateneo. Galing sa English, tangkad, gwapo rin tulad ko. Yan yun na, maliit na nga, tapos pangit pa. Correct! Yan, di ba? So, anong gagawin? Tapos, vibes pa sila nung manager ko. Vibes pa sila ng mga senior ko. So, what should I do? No? Medyo matalino rin kasi isang turo lang, kabisado yung ginagawa niya. And that's the reason why I was always been put into a graveyard shift. Kasi kung mas magaling ka, punta ka sa mga mas maraming kliyenteng nakakausap. Ito na, after 5 months, they have to choose who's gonna take the position. No? Ito na. Umaga, siya yung pinapasok. Ako yung sa hapon. Partner ko, ako yung sa hapon. Sabi ko, paktay na ba? Paktay ka diha. Siya na nauna, hindi na ako papasukin nito. Pagpasok ko ng hapon, afternoon shift ako, sabi sa akin, Red, congratulations, you're hired. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa isip ko. Tapos, I had the courage to ask my manager. I asked her, bakit ako? Even I myself, nagduda ako sa sarili ko. Kasi I know my challenger ko eh. Alam ko yung kakumpetensya ko, mas magaling talaga in any ways. Ito yung isang bagay na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. I was 21 years old back then. I was 20, brother. Sabi sa akin, alam mo rin, ang skills na pag-aaralan, pero ang attitude, galing yan sa bahay mo. And then nagsabi siya ng mga magandang attitude na tinitingnan pala nila sa akin, ino-observe nila sa akin, while I was so busy learning these skills, I am just, exercising yung normal kong attitude, which is just being kind to the customer, being kind to my co-workers, being kind to my bosses, being responsible for my reports, being responsible for whatever na ipapagawa sa akin kahit hindi ko trabaho. So that's the attitude. And I was really happy because of that. So you see guys, para makuha mo yung success, para makalipad ka, you need knowledge, number 1. You need skills. Nakita niyo yung mga speakers dito? Hindi naman sila talaga kami, kasama ko, hindi naman talaga kami magaling. No? Pero napag-aaralan. So you have the knowledge, you have the skills, and lastly, the attitude. Napakalaga ng attitude. Sabi nga nila, your altitude, no? Yung altitude mo will depend on your attitude. Yes. So kung gaano ka kataas na lilipad next year, it will depend kung ano ang magiging attitude mo. Ngayon, sabihin na natin meron ka ng knowledge, nag-aral ka talaga ng mga products natin, nag-aral ka talaga ng ating compensation plan, pati yung emotion mo, yung skill mo sa pag-handle ng emotion mo, in-improve mo. Gumanda rin yung attitude mo kasi umaattend ka na ng mga trainings. No? Tapos, medyo, sabi nga kanina sa talk, dumidistansya ka na sa mga negative na tao. No? Sa mga negative na tao. So, gumaganda na. Nakakalipad ka na ngayon ng mataas. Together with your teams. No? Hindi ka na nag-iisa. Marami na rin katulad mo na kaya na rin lumipad ng mataas. The final question is, ano ang gagawin mo kapag lumilipad ka na ng mataas? This is very important, guys, because when you apply the REEC system, I truly believe, if you're going to make sure na gagawin nyo ng team yung REEC, I truly believe na kaya nyo talagang maging super duper millionaire and successful.
I truly believe. Sobrang taas. Pero question ko ngayon, uunahan na natin ang ating sarili. Ano ang gagawin mo pag nasa taas ka na? There will be a lot of things in your mind right now na pwede niyong gawin kapag nasa taas ka na. Probably, ang number one list ninyo dyan, tulungan lahat ng mga kamag-anak ninyo. Pati pamilya ninyo, right? May narinig ko kanina, stay humble, put your feet on the ground. No? But, reality, ginagawa naman yun ng maraming mga tao. Pero, just an unsolicited advice. Pwede nyo itong gawin, pwede nyo itong i-take home, pwede ninyong pag lumilipad na kayo, pwede nyo itong maisip, no? There are two things that you need to do when you're already flying high. If you're already knowledgeable, if you already have a good skills, you're already earning so much, you're already successful, ika nga. Two things na gusto ko lang sabihin sa inyo. Number one, share. No? Share whatever you want. Share kung ano yung meron ka. Whatever you have. Don't forget to share. Whether it's knowledge, share it with your teams. Share it with your co-teams. Share it with other teams. Share it with other mentors. Huwag tayong maging madamot sa pag-share. Kung meron kayong nakikitang mga magagandang mga halimbawa na nakatulong sa inyo para magawa niyo yung REEC, be a good speaker, stand up, share it with other people. Share. Whatever best practice, kung bakit nyo nagagawa ang REEC ng mabilis, share. No? I-share ninyo, huwag ninyong itago. Kapag itinago nyo yan, ibig sabihin nun, dinedeprive nyo. If you are already successful, meron ka ng responsibility sa kamay mo na ibigay din yung success na nakuha mo. Kasi ang success na yan, binigay lang din sa'yo. If you're already flying high, which I'm truly sure na magyayari dahil gagawin ninyo ang REEC, mag-share. Number two, no? Expand. No? Expand. Paano kayo mag-expand, guys? Doon lang kayo, guys, ito doon nyo lang ilalagay yung other eggs ninyo. Put your other eggs sa ibang basket. Second ka lang ba, focus. Sabi nga ni Partner Guards, focus. Why now? Sinasabi mo na maglagay ka sa ibang basket. Guys, let me rephrase again. If you are already successful with red, ilagay mo yung ibang mong itlog sa ibang basket. Ibig sabihin, mag-invest ka sa ibang bagay. Tama ba? Yes. Why? Not all the time, nasa peak ka. Not all the time, may lakas ka. Not all the time, yung youth mo, yung energy mo, yung health mo, nasa sa iyo yan. Tama? Kapag successful ka na, ibig sabihin, yung kinikita mo is enough. No, hindi ka na nag-i-struggle. Kahit na hindi ka na pumunta sa opisina, kahit hindi ka na mag-mentor, grabe na yung income mo. No? Guys, lagay mo yung ibang mong itlog sa ibang basket. Pero, meron akong big pero, hanggat hindi ka pa successful, at hanggat hindi pa successful yung mga tinutulungan mo, mag-focus ka muna sa red. Bakit ko sinasabi ko, guys? Walang masama maglagay ng ibang itlog sa ibang basket kung marami ka ng itlog. Pero kung yung itlog mo ay itlog pugo pa lang, and you're still thinking na mag-invest sa ibang bagay, huwag mo munang gagawin. Your time, your money, your strength, i-focus nyo lang lahat sa red. Diyan muna kayong mag-invest. Pag nasa taas ka na, yan ang lagi mong iisipin.
Are we learning, guys? Do you think itong ating empowering teams convention is very fruitful? Gusto niyo bang magkaroon ulit ng ganito? Magagaling ko yung mga speakers natin. Ayun, guys, itong ating program, kung kaya ninyong i-laminate ninyo. This will be the blueprint of your first million for 2024. And I hope, guys, kung magkabanggaan man tayo sa Osamis branch, sa Jensen branch, sa Hong Kong, magkabanggaan man tayo sa Nigeria, sa head office, ipapakita niyo sa akin itong program na to at sasabihin niyo sa akin, Sir Red, yung historical ETC, yung first ETC ng company, ito yung tumulong sa akin para ma-hit ko yung first million. At ito yung bumago sa buhay ko at buhay ng aking pamilya. We are not only here, guys, para makiliti yung ating tenga, makapakinig ng magagandang mga experiences ng interview, makita yung mga speakers natin, maging part ng team. No, this is not only about that. You know what matters most? What matters most, guys, is when you go back to your home, when you go back to your teams, kasi may mga team kayo na hindi nakasama dito, anong klaseng tao ka? Anong gusto mong ipakita sa kanila? And I hope, guys, sa susunod na taon, sabi nga kanya ni partner Exequila, nakikinig ako sa kanya, hindi lang tayo 300. Gusto nyo ba 1,000 tayo? Yes! And it will only happen if we will put into practice kung ano yung mga natutunan natin ngayon. Tapos na ang ating ETC. Gusto ko muna magpasalamat sa lahat sa inyo, guys. No? Kanina kinongratulate ko lang kayo. Maraming salamat sa pag-stay. Maraming salamat din sa ating organizer. Palakpakan naman natin sila. No? Hindi naging madali yung ibang pagpunta dito ng mga tao.